Grabe na nga yung iyak ni Norme dahil sa sobrang sakit ng katawan niya. At nanginginig na lang din to ng kusa. At ako, hindi ko din alam kung ano yung gagawin ko. 2:00 nga ng madaling araw, nagising tayo. Dahil sa sobrang panginginig ni Norme. At napansin ko nga dito na umiiyak na siya. Kasi nga, hindi niya daw maintindihan yung nararamdaman niya. Kahit di naman daw niya sinasadya, sobrang nanginginig daw talaga yung katawan niya na para bang kinakain yung mga laman niya. Di ko rin talaga alam kung ano yung mararamdaman ko at gagawin ko. Kasi first time to mangyari. Dahil nga sa sobrang pag-alala ko, sabi ko sa kanya, dadalhin ko na lang siya sa ospital. Pero ayaw naman niya. Ganito kasi yung kwento. Sa mga past vlog nga namin, sobrang busy namin sa farm. At grabe, araw-araw talaga yung pagod namin. Dahil tinulungan din namin yung mga nagpakyaw. At may dahilan kung bakit namin yun ginagawa. Pero di na namin ipapaalam kasi ayaw na namin maging toxic. Kaya tinulungan namin para mas maging madali na lang yung trabaho. Simula sa pagpintura, pag-ayos ng kwarto, sa pagkabit ng molding at dun sa tab. Sa araw-araw na ginagawa namin, tuwing hapon kami naliligo. Kasi nga, pagising namin ay trabaho agad. After nga sa grabing trabaho dito sa farm ay pumunta kami sa Cagayan de Oro para sa quick tire mold tour. At grabe din yung pagod ni Norme doon kasi siya yung nagda-drive. At nung pauwi na nga kami nung birthday niya, pumunta kami sa isang liguan kasi request niya din yun. Sa sobrang miss na din kasi niya gumala kaya pinagbigyan ko siya. Kaso nga lang talaga sobrang lamig ng tubig doon. At galing pa siya sa pag-drive. Siguro nga nabigla talaga yung katawan niya. Kasi nung pauwi na kami, nagsisimula nang sumakit yung katawan niya. At may video pa nga ako dito na kahit birthday na birthday niya ay natutulog siya sa kwarto dahil sa sobrang sakit ng katawan niya. Pero syempre dahil may mga tao nag-aantay din sa kanya sa labas, kaya hindi niya muna pinagpatuloy yung pagtulog niya that time. Kinabukasan nga nun ay pumunta na ulit kami sa farm. Namili ng mga kakailanganing gamit at may ginawa pa siyang isang video pero klarong-klaro na talaga sa mukha ni Norme na napapagod na siya. Kaya naman sa araw na to, bumigay talaga yung katawan niya. Buti na lang talaga andito kami sa Nabunturan at andito yung mama ko. So napag-isip-isipan namin na tuuban siya. Hindi ko alam kung ano yung term sa inyo. Basta magpapakulo ka ng tubig at may mga ihalo ka doon. Tapos pag mainit na yon, parang tatago siya sa kumo tapos i-open yung kaldero doon para yung singaw ng init mapunta sa katawan niya. Pag pasmado ang katawan or may lagnat, ganito yung ginagawa sa amin. Kahit nga sobrang nanginginig si Norme ay wala namang init sa katawan niya. Kaya di talaga namin maintindihan kung bakit ganito. Okay na. Okay. Grabe, after ng tuob, hindi talaga pinagpawisan yung buong katawan ni Norme kahit muka. Halos mag-4:00 na nga ng umaga no nakabalik kami sa pagtulog. At nung bandang 6:00 ng umaga, napansin ko na sobrang init na ni Norme. Para yung init niya na nasa loob ng katawan niya lumabas dahil nakapagtuob siya. Hindi ko alam if naniniwala kayo doon. Pero parang ganun lang yung explanation. Umabot nga ng 38.8 yung init niya. Isa lang din talaga ang napansin ko dito kay Norme simula nung nag-Philippine Loop kami. Madalas na siyang nagkakasakit. Siguro nga dahil ang routine din doon siya yung nagda-drive tapos naliligo din siya agad. So lesson learned talaga to. Na kayo pag pagod na pagod yung katawan nyo, wag na wag kayong maligo or kung hindi talaga kayo makapagtiis, kuha na lang kayo ng basahan tapos tubig na warm.